Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas. May mga naghahanap pa rin sa atin para bumili ng para kunin ating serbisyo. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya wala po, hindi po ninyo makuha aking serbisyo. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lamang basahin ang katanungan ni Meng. Okay, isa nating masugid na subscribers. Sabi niya, "Good PM sir, sa inyong opinion, ano ang mas effective na rounds for self-defense?" Okay, nabanggit niya yung self-defense kaya nagkameron ako ng interest dito sa sa tanong na ito. Jacketed, hollow point, or full metal jacket? O, tinatanong niya yung dalawang types ng bala. Hindi po kain sa types. Baka tayo mabas. Okay, at bago ko ibigay ang aking opinion, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 40,700 plus na mga subscribers. Yan. At gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong pag-share ng ating mga videos, sa inyong pagla-like at sa mga ganda ninyong comment. Okay, at pasalamatan ko yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries. Ang ating pong YouTube channel ay for charity. Hindi ko po ito ginawa para madagdagan yung aking kita dahil okay na po ang aking sweldo dito sa aming kumpanya. At wala na rin akong pinapag-aral ng mga anak. Ay meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan. Isang college, may isa tayong college, yung iba ay high school at elementary. So, papasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakakatulong. Ang kinikita po nating YouTube channel ay para doon sa 6 na estudyante. At pasasalamatan ko lang din yung mga nagpadala dito sa ating GCash. Yan po yung GCash number ng aking anak na tresurera ko. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Adrian, ayaw niya magpakilala, Adrian lang. At kay Conrado Leo, Jonar Diaz, kay Dini Sardona ng Pulangi Albay. At pasasalamatan ko rin yung isa nating kababayan sa Virginia, USA na nagpadala ng pera sa ating YouTube sa ating mga premiere videos, at yung pera mo, Sir Noli, ay nakabili ng isang salamin na napagawa natin ng salamin yung isang bata na may problema sa pagbasa. Kaya siya nahihirapang mag-aral. So, napakita ko na yung videos niya eh. Gusto ko ipakita sa inyo muli sana. Kung po pwede natin ipakita ulit. So, okay, hindi na natin papakita dahil maubusan tayo ng oras. So, maraming salamat sa iyo, Noli, Pisa, America. At sana marami pang gumaya sa iyo na may ginito ang puso sa lalong-lalo na sa pagtulong. Okay, at sa inyo, sigad na ang bahalang gumanti at pagpalain kayo ng Panginoong may kapal. Okay, ayan. At dito sa katanungan ni Ming, okay, ano daw ba ang effective na rounds for self-defense? Jacketed, ito mga ganito, jacketed o yung mga hollow point. Tawag nating hollow point, yung may guang dito, may lusong dito. Okay. Kasi yung hollow point na yan ay bumubuka. Pag tumama sa katawan, lalo na sa buto, sa matigas na bagay ay bubuka. So, yung bala na ganito lamang ang laki, ay pwedeng lumapad ng ganito. So, ito yung exit point ay
nakakatakot yung exit point. Yung entry point, maliit lang. Pero yung exit point ay malaki. So, ito yung talagang pag tinamaan ka sa vital ay hindi ka na mabubuhay. Kung tamaan ka man sa laman, ay yung mga ugat mo ay madadamay. Dahil ano yan lalapad yan. So, ito talaga ay ang masasabi ko lang, pag pareho kante, kung ang tinamaan ng halimbawa tumama ang metal jacket, so bubutas lang yan, bubutas. So ang hollow point, pag tumama, sisira yan, malaki ang sisirain niya sa loob. So may posibilidad na mas nakamamatay. Yan, sa akin Ito yung puntos ko. Term, mas nakakamatay yung hollow point kaysa sa full metal jacket. So, gusto ko lang ipaalam sa'yo, bakit may hollow point at full metal jacket? O, ibig sabihin, ang hollow point ay pang tao. Pang tao talaga. Ginawa yan para talaga, kumbaga, pamatayan. Mga pamatay. Ang full metal jacket naman ay pang penetration. Kamukha ng halimbawa ay nasa sasakyan. Pwede itong tumago sa mga wag lang yung mga armored vehicles. Sa mga ordinary sasakyan, ito ay tatagos sa mga bubog, mga sasakyan, sa mga tumatagos ito sa mga na sasakyan, mga dingding. So ito naman ang kalamangan nito. So pag sinabing self-defense, so pag-usapan natin yung self-defense. Okay. Pag sinabing self-defense ay hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng hollow point. Kasi baka hindi kasi pumasok sa kategorya ng self-defense. Pag hollow point ang ginamit niyo. Papaliwanag. Ito yung opinion ko Hindi ako abogado pero opinion ko ito. So yun, so intended to kill kasi ang sa akin opinion ko. Ang hollow point ay intended to kill. Yun ang opinion ko yun. Hindi ko, ibas ninyo ako kung ano. Dahil yun, ay talagang magiging fatal talaga ang tatamaan nun. Baka, sabi ko nga, parang pang-murder yun Okay. So, nabanggit yung self-defense. Ano ba? Dapat nating alamin ang tatlong criteria ng self-defense. May tatlo kasing yan tawag dito. May tatlong yan na dapat hindi malabag. Unlawful aggression, reasonable necessity, at lack of provocation. Okay. Hindi ako abogado pero ito ay dinidiscuss ko ito sa pag ako kakandak ng safety seminar. Isa ito sa ginagawa kong topic kasi humawak tayo ng baril, baka hindi natin alam kung paano natin malulusutan ang self-defense. Kasi ang baril ginagamit talaga sa self-defense yan. So, yung una, yung unlawful aggression, dapat may aggressor. May aggressor. Hindi ikaw yung aggressive Hindi ikaw yung lumulusob. Dapat ikaw yung nilulusob. Kumbaga, ikaw ay kaya nga depensa ka lang. Ngayon yung unlawful, titingnan mo, pag sinabing unlawful, meron ba siyang anong dala-dala niya? May baril ba siya? May patalim ba siya? May kahoy ba siya na pamalo? May baseball bat siya? Yun ang mga unlawful. Dapat armado siya. Pag suntukan lang, ay palagay ko hindi man magiging unlawful aggression. Maliban lamang kung yung pamilya ay babae o bata na talagang ayaw tigilan ng kasusuntok at talagang makikita mong makakamatay na, baka po pwede mong ipagtanggol yun kasi pamilya mo yun halimbawa, lalo
Hindi natin alam ang ang senaryo. Basta yung nandun, yung unlawful aggression, dapat armado yung yung sumusugod sa iyo. Titingnan mo yun. Baka kasi yung kung maano natin yung yung nag-viral, suntukan na uwi sa barilan ay hindi papasok sa tingin ko hindi ako abogado, hindi papasok doon. Hindi papasok doon yung unlawful aggression. Suntukan yun eh. Ngayon kung may patalim yung kalaban at na yung buhay mo ay nasa bingit na, between life and death ka na, pwede mo nang gamitin yung baril mo. Yun, pwedeng pumasok yun. Pero dapat pumasa pa rin yung dalawang criteria ng self-defense. Yun ang unlawful aggression. Yung bang sumusugod, makakamatay ba siya? Yun, yung unlawful. Makakamatay ba yung aggressor? O hindi naman makakamatay, hindi mo po pwede pa siyang gamitan ng tinatawag nating self-defense. Hindi naman siya makakamatay eh. O pwede pa siguro takbuhan o ano man ang mangyari diyan, o maawat. Okay, ganon. So hindi ako abogado. Yun ang pagkaunawa ko lamang dito. Yung pangalawa ay reasonable necessity. Dito na papasok yung bala. Yung bala na topic natin yan. Reasonable necessity. Reasonable ba yung paggamit mo ng ng hollow point? Kasi ito debate na ito ng mga abogado. Hindi ako abogado. Kasi ang batas reasonable necessity. Necessity ba ang paggamit? Ang tanong ko, hindi ako abogado. Reasonable necessity ang sabi sa batas. Reasonable ba yung paggamit mo para gamitin mo sa self-defense ang hollow point? Ayan ang isa pa dyan. Reasonable ba na putukan mo siya sa ulo? Reasonable ba? Reasonable ba na putukan mo siya sa dibdib? O reasonable na putukan mo muna siya sa paa? Yan yung mga argumento ng ng self-defense. Kasi pag self-defense, ang self-defense, pwede mo lang siyang i-disable. Hindi ka kaagad mo siyang putukan sa ulo. Kung pwede mo naman putukan siya sa paa para ma-disable siya. Kasi buhay pa rin ang nakataya dito. Kaya yung mga naku-question pa rin, kahit yung mga pulis, yung mga naku-question pa rin pagdating sa ganyan. Nagiging murder o double kill overkill. Nagiging overkill yung kaso. So yun ang mga kaya yun ang tanong. Pag ikaw ba ay gumamit ng hollow point ay reasonably ba? Ang sasagot niyan ay yung korte. Pag didebatehan ngayon yan ng abogado. Kasi pag binalistik yan, tatanungin, bakit ang bala mo ay anong intention mo? Bakit ang bala mo ay hollow point? So, hindi ko masasagot yan. Hindi ako abogado, hindi ako korte. Kaya, itinapi ko ito sa inyo. Kaya hindi ako gumagamit ng hindi ako gumagamit, sa totoo lang hindi ako gumagamit ng hollow point. Bakit? Pareho lang naman nakakamatay yan eh. Pareho lang nakakamatay yan eh. Kasi baka ma-question ka pa dyan pag yan ang ginamit mo. Pero hindi ko sure yung sagot ko Kasi may mga abogadong mga magtatanggol dyan. Pagdating sa korte, yung reasonable necessity ang papasok dyan sa tanong na yan. So, para sa akin, effective talaga ang kung akong tatanungin, effective ang hollow point. Effective ang hollow point kung talagang ang intention mo ay pumatay. Yan. Effective yan. Napaka-effective talaga niyan. Pero pagdating sa korte, reasonable necessity ba yan? Ang paggamit mo ng hollow point. So, kaya nga ginawa yung hollow point na yan Kaya ginawa yung hollow point na yan para malaki ang pinsala.
malaki ang pinsala na ano niya na tatamuhin ang tatamaan yan. Kahit anong parte ng katawan. Pwede makaputol ng baraso yan. Whatsoever o ano. Pag yan ang tumama, lalo na kung mga 45 caliber. So, yun ang mga ano niyan. At yung panghuli naman ay lack of provocation. Ikaw ba ay hindi pinagmula ng away? Baka naman binuli-buli mo. Binuli-buli mo yung tao. Tapos ay nung ikaw ay nilabanan, ay binaril mo. O napatay mo. O hindi papasok doon yung ano. Ay sabi, ay nagtanggol ako dahil sinugod niya ako. Ay binuli-buli mo pala yung tao eh. Kumbaga yung kamukha nung naggitgitan kayo, may road rage. May road rage sa ano. Naggitgitan kayo sa kalye. Tapos ay nagkapikunan kayo. Sinugod ka. Ay binaril mo. Ay self-defense. Hindi papasok na self-defense. Kung may nangyari na lack of provocation. Dapat wala kang provocation na ginawa. Kumbaga nananahimik ka lamang, nasa bahay mo ikaw, natutulog ka, o ano man, nasa pamilya mo ikaw, may pumasok na tao doon na gusto kayong patayin. Ayun ang wala ka dong lack of provocation. Pero kung nakipag-away ka sa kalye, nakipagsuntukan ka, nung natalo ka, kumuha ka ng binunot mo yung baril mo at iyong binaril yung tao dahil ikaw ay tinalo sa suntukan, ay hindi papasok yung lack of provocation. Nagka-provoke na kayo eh. Dapat yun, umatras ka na. Ito lagi ang sinasabi ko sa mga gun owner. Never kayong makipagsuntukan kung kayo may dalang baril. Bakit kanyo? Makikipagsuntukan ka, may baril ka halimbawa dito sa... kung mahulog yan, kung maagaw sa iyo yan, baka yan pa makamatay sa iyo. Kung matalo ka, ano sasabihin mo? Pag natalo ka, di kaya iyak ka na ngayon. Ano sabi na nagdilim na yung paningin ko eh. Yun. Sa dami ng siyempre magdidilim yung paningin mo doon ang dami mo ng black eye eh. Madilim na talaga yun. Anong gagawin mo sa baril mo? May baril naman ako. Gagawin mo ba? Alam mo, natalo ka na. Bugbog sarado ka. Sasabi, may baril naman ako. Hindi naman po pwede yun. Siyempre makakamatay ka na nun. Dahil yung ego natin ay, alam mo natin, tayo lalaki. So, huwag tayong makipagsuntukan kung tayo may dalang baril. Karanasan ko yan, pag minsan nga ako inaway, sinabi ko na, may baril ako, hindi ako pwede makipag-away sa iyo. Sinong loko-loko na pinakita mo na ng baril? Hindi ako makikipag-away sa iyo dahil may baril ako. Ngayon, susugod pa ba yun? Kahit pa yun ay may dalang patalim mo ano? Pag sumugod pa yun at may baril ka na, it's time na yun. Pinakita mo na ng baril. Kung bumunot ng baril, di unahan mo na. Sinabi mo nang may baril ka eh. So, dapat yung reasonable necessity ay importante. Dapat, huwag agad sa ulo. Necessity ba na barilin mo agad sa ulo? Necessity ba yun? Kung pwede mo patamaan muna sa paa. Kung kaya mo naman patamaan sa paa o mag-warning shot ka muna. Para mapigilan yung kanyang pag-atake. So, dapat mahalagang, itinapi ko ito dahil matagal ko nang gustong itapik itong self-defense na ito eh. So, nabanggit ni Ming, salamat sa iyo, nabanggit mo yan. So, kung ako ang tatanungin, effective talaga yung hollow point. Kung ang intention mo ay pumatay. Okay. So, malaki ang nun. Talagang malaki ang damage nun. Kumbaga sa damage, malaki ang damage nun. So, ingat tayo sa paggamit ng ating mga baril. Dahil as a firearms instructor, hindi naman tayo nagtuturo ng para pumatay. Ang tinuturo natin ay para sa sports at saka yung pagsalba ng buhay. Okay, hindi para tayo pumatay. At siyempre, yung self-defense ay dapat alam din natin. So, ayan lang ang gusto kong sabihin. Ito ay opinion ko. Bahala na yung mga baser. Kung may opinion kayo, opinion ninyo yan. Ito ay opinion ko. Galang natin ang opinion ng bawat isa. So,
Kung ang intention ninyo ay pumatay, bahala kayo. Pero mahirap yung nasa behind the bars ka. Mas maganda pa rin yung nasa laya tayo. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Alalahanin natin yung laging sinasabi ni Ordo Sipay, maging responsible gun owner tayo. Yan, lagi niyang sinasabi yan at dapat yan ay alam natin, responsible gun owner tayo. Alam natin ang ating paggamit ng baril. Okay, hindi para sa ano paman, gamitin sa krimen o sa anumang bagay, kundi sa kabutihan lamang. Ito, ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.